Bago natin simulan ang part 3, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Agad niyang inulit ang pag-atake ng ilang beses at nagsimulang bumaba, kasabay ng pag-iiwan ng mga hiwa. Nang makarating siya sa lupa, umikot siya sa binti ng halimaw at ilang beses itong inatake, dahilan upang bumagsak ito sa kanyang mga tuhod, na nakabuka ang bibig. Ang halimaw ay nagsimulang mag-ipon ng lakas at biglang tumayo, muling naglalabas ng alon ng enerhiya. Ngunit bigla, nawala si Sharon, litong-lito kung saan ito napunta. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang digger sa likuran niya. Mabilis itong umatake, at itinapat ni Sharon ang kanyang espada sa kamao ng kalaban upang salagin ang atake. Ngunit mas malakas ang kalaban, at nagsimulang mabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay lalo pang idiniin ng digger ang kamao nito, at ang ating bida ay naitulak pa atras ng mabilis at tumama sa dingding ng kuweba, nag-iwan ng malaking uka sa bato. Pagkatapos makabawi mula sa tama, napaubos siya ng dugo. Pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabi na ngayon ay mananalo siya o mawawala ang lahat. Sa puntong iyon, mayroon na lamang siyang 2 unit ng kalusugan mula sa kabuoang 100. Gamit ang free gravity skill, bumalik siya sa halimaw at inaktibo ang kasanayang Thunder Flash. Kasunod nito, nagtamo siya ng sunod-sunod na malalakas na tama, nag-iwan ng malaking uka sa balikat ng halimaw. Pagkatapos ay umikot siya sa ere at inihagis ang kanyang espada sa uka, tumama sa halimaw ng isang nakamamatay na hampas na nagdulot ng malaking butas sa katawan nito. Unti-unting naghiwalay ang katawan ng halimaw, at ilang segundo lang ang lumipas bago ito tuluyang natunaw, na nag-iwan ng mga gamit sa lupa. Isinuksok ni Cheyenne ang kanyang espada at kinuha ang isa sa mga ito, sabay sabing hindi lang kagamitan ang nakuha niya, kundi pati na rin isang teknik. Iniulat ng sistema na nakatanggap siya ng isang aklat na naglalaman ng isang normal na kalidad ng parry technique. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng sandatang pangmalapitan at kayang mag-deflect ng isang direktang atake. Ang cooldown nito ay 30 segundo. Naisip niya na hindi makakasama ang ganitong teknik para sa depensa, kaya't inaral niya ito agad. Isinuot niya ang bagong kagamitan at lumabas ng kuweba, sabay inunat ang balikat at inisip na ang huling layunin niya ay ang tuktok ng bundok. Gamit ang gravity ring, muli niyang inakyat ang bangin, at nang makarating siya sa itaas, nakita niya ang isang abandonadong nayon na balot ng hamog. Habang lumilingga sa paligid, naisip niya, ano ito? Hindi kailanman nagkaroon ng hamog dito dati. Dahil nag-aalala, kinuha niya ang kanyang espada. Inabisuhan siya ng sistema na siya ang unang nakatuklas ng Forgotten Lands. Ang nakatagong misyon na Former Glory ay naaktiba. Pansamantala siyang mahiwalay sa labas ng mundo, at maaari lamang siyang makaalis dito pagkatapos makumplito ang misyon. Bahagyang nagulat siya rito at naisip na dati, narinig lang niya ang tungkol sa Mythal Chest, ngunit wala pang usapan tungkol sa anumang nakatagong misyon. Tinanong siya ng sistema kung nais niyang tanggapin ang misyon, at nakita niya ang mensahe na kailangan niyang tuklasin ito ng mag-isa. Inisip niya, walang kondisyon. Nakakita na siya ng katulad nito sa forum sa Godsphere, may mga espesyal na misyon na maaari lamang ma-unlock sa mga partikular na lokasyon. Pagkatapos matapos ang misyon, ito ay mananatiling nakasara magpakailanman. Bagamat nakita niya ang mga manlalaro na pinag-uusapan ito sa buong forum, sino ang mag-aakalang matutuklasan niya ito ng walang kaalaman. Ngunit dahil insistent ang sistema, hindi siya tatutol. Pwede niyang suriin ang lahat dito ng maigi, at sa pinakamasamang kaso, mamatay siya at mag-respawn sa lungsod. Nagdesisyon siyang magsimula sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga gusali at pumasok sa unang bahay na nahadjep ng kanyang mata. Pagpasok,
Inusisa niya ang lahat ng mga scrolls, hinanap ang mga kahon, at nang walang makita, sinuntok niya ang pader ng galit at sumigaw na wala ni isang NPC, wala ni isang abiso, wala, talagang wala. Hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa mga guho. Kailangan niyang makakita ng mas mataas na lugar at magmasid sa paligid. Lumabas siya at umakyat sa bubong ng bahay at nagmasid sa paligid, ngunit ang hamog ay naging sagabal. Nang bahagyang kumalma ang hamog, pinisil niya ang kanyang mga mata at napansin ang tore ng mage sa malayo. Nagdesisyon siyang magtungo roon, at nang makalapit siya, naisip niya na sa oras na maakyat niya ang tuktok, agad na lumitaw ang tore. Ayon sa lahat ng palatandaan, ito na ang trigger ng misyon. Pagpasok sa loob, narinig niya ang tinig ng matandang mage na tinatawag siya bilang isang batang adventurer at binati siya mula sa Heavenly City. Lumingon si Sharon at nag-isip ng may pagtataka, ito ba ang parehong lungsod na minsan ikinagulat ng buong mundo? Hindi ba't bumagsak ang lungsod na ito noong ikatlong digmaan ng mga Diyos? Saan ito nanggaling? Sinabi ng matanda na naniniwala siyang sabik si Sharon na maging mas malakas upang matulungan siya, kaya't tatanungin siya kung handa siyang dumaan sa kanyang pagsubok. Kumpirmado ang mga salita ni Sharon, at sinabi ng mage na bibigyan siya ng 3 landas upang pagpilian. Hindi pinatapos ng ating bida ang mage at sinabi na ang kanyang pagpipilian ay ang pinakamahirap na pagsubok. Mahirap na antas ng paghihirap. Inisip ni Sharon na alam na niya ang higit sa lahat, kaya't bakit hindi siya magtatangka. Nang tumawa ang matandang mage sa kanyang sagot, sinabi nito na siya ay bata at puno ng enerhiya, at nagustuhan siya nito. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema tungkol sa pag-update ng misyon. Kailangan niyang makipaglaban laban sa 1,000 monsters ng parehong antas upang makapasa sa misyon. Kailangan niyang patayin ang 500 monsters. Ang trial period ay 4 na oras, at kung mabaigo siya, babawasan ng 10 ang lahat ng kanyang attributes. Sinabi ng matandang mage na sana hindi siya magsisi sa kanyang pagpili, at pagkatapos ay nawala ito sa hangin. Samantala, lumitaw ang mga Ghost Warriors sa ikalawang antas sa plaza malapit sa Magic Tower at agad na nagtungo sa tore. Doon nagsimula ang pagsubok. Isang malaking horda ng mga monsters ang mabilis na lumalapit sa tore, at si Sharon, na pinapanood sila mula sa itaas, ay nag-isip na madudurog siya kung tatakbo siya ng walang ingat. Kailangan niyang maghanap ng sapat na espasyo para hindi niya kailangang labanan silang lahat ng sabay-sabay. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at bumalik sa tore, pagkatapos ay tumalon pababa sa mga hagdan at naisip na tanging 2 monsters lang ang maaaring umakyat sa hagdang iyon ng sabay, kaya kung panatilihin niya sila roon, madali niyang matatapos ang pagsubok. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga monsters sa tore at nagsimulang umakyat patungo sa kanya, ngunit agad silang nakatagpo ng resistensya at ilan sa kanila ay napatay. Sa ganitong paraan, napatay ni Sharon ang 40 monsters, pagkatapos ay 70, at pagkatapos ay 150. Ang bilang ng mga natalong monsters ay patuloy na tumaas. Ang kanyang taktika sa mga hagdan ay naging matagumpay, at madali niyang nilabanan ang mga papalapit na monsters. Nang mapatay niya ang 400 monsters, naisip niya na sa wakas, ang pagpapapatay ng 500 monsters ay hindi ganoon kahirap kung panatilihin lamang sila sa hagdan. Ngunit sa panahong iyon, lumitaw ang mga ghost killers sa ikalawang antas sa ibaba, mabilis na umaakyat sa mga pader at napunta sa likod ang ating bida. Nang mapansin ito, bigla siyang humarap at tinadyakan ang isa sa kanila sa mukha, pagkatapos ay itinulak ang pangalawa at nabali ang mga buto nito. Isa sa mga warriors ay nahulog sa hagdan, at si Sharon, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay itinulak ang rehas at sinalubong ang pangalawa. Habang tumatalon ang mandirigma, pinagtutusok niya ang espada sa ulo ng kalaban,
ngunit miss ang Ghost Killer at tinamaan siya sa likod, na nagbawas ng ilang units ng kalusugan. Nang maramdaman ang suntok, agad na lumingon ang ating bida at tinadyakan ang kalaban, sabay sigaw, nagkakawatak pa sila mula sa likod. Ang inis. Ang monster na tinamaan niya ay nahulog papunta sa mga kasama nito at habang humihinga ng malalim, naisip ng ating bida kung bakit ang mga huling 100 monsters na kailangan niyang patayin ay ganun ka-agile. Mabuti na lang at madali silang masira. Ipinakita ng sistema na nakapatay siya ng 420 mula sa 500 monsters. Nang muli niyang kunin ang espada, nagdesisyon ang mga Ghost Killers na atakihin siya sabay-sabay. Agad siyang umikot, itinulak ang katawan mula sa lupa at tumaas patungo sa kanila. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumalaw sa hangin sa zigzag pattern, tinatamaan ang bawat isa, hindi alintana ang mga sugat na natamo. Nagmadali siyang umabant at umabot sa kisame, pagkatapos ay tumalon pababa at iniiwas ang espada na nagputol ng ilang monster sa kalahati sabay-sabay. Matapos ang ilang sandali, tahimik na ang lahat sa tore. Ang mga katawan ng monsters na nakahiga sa sahig ay hindi na gumagalaw at nanginginig ang kamay ng ating bida dahil sa pagod. Ipinahayag ng sistema na tapos na ang pagsubok, kaya't huminga siya ng malalim. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang lumitaw sa harap niya at sinabi ng may ngiti, hindi masama. Inabot niya ang isang gintong chest, at iniulat ng sistema na tapos na ang misyon na Past Glory. Natanggap niya ang isang mahalagang gintong chest at ang titulong, 1,000 tawan. Ang titulong ito ay nagbibigay ng espesyal na epekto na nagpapataas ng katangian ng lahat ng mga kaalyado sa loob ng 30 metrong radius ng 10%. Habang aktibo ang epekto ng titulong ito, nakakakuha ng dagdag na 5 unit sa lakas at tibay ang mga manlalaro. Pagkatapos, sinabi ng matandang lalaki na maaari na siyang umalis. Inabot ni Sharon ang kamay patungo sa kanya at tinanong, pwede po bang maghintay muna? Gusto ko pang makipag-usap ng kaunti. Sa susunod na sandali, isang portal ang lumitaw sa isang eskinita sa Redleaf City at ang ating bida ay nahulog mula rito at damapo sa lupa. Laking gulat ng isa sa mga manlalaro at sumigaw, may nahulog na tao mula sa portal. Isang napaisip ang ating bida na, hindi makapaniwala na ibinalik siya sa Redleaf City. Agad siyang tumayo at tumakbo patungo sa kalsada, iniisip na hindi siya pwedeng pahintulutan na kunin ang mahalagang gintong chest na kanyang pinaghirapan. Pumasok siya sa isang eskinita at nang makakita na walang tao, natuwa siya. Dahan-dahan niyang inalis ang chest at iniisip na kahit na sa isang silver secret chest, may mga gamit na maaaring magamit, tulad ng recipe para sa potion o blueprint para sa forging. Naisip niya kung ano ang makukuha sa gintong chest. Binuksan niya ito at isang liwanag ang sumak mula rito sa eskinita. Napatalon siya pabalik sa gulat at sumumpa ng malakas. Isang abyssal blade ang lumitaw sa kanyang kamay at tinignan niya ito sa gulat, sabay sabing, hindi ko kayang paniwalaan, isang magic weapon. Tinanong siya ng sistema kung nais niyang i-bind ito sa kanyang sarili, ngunit hindi siya nagmamadaling gawin iyon. Naisip niya na ang magic weapon ay maaaring magpataas ng lakas ng gumagamit, ngunit may panganib ng pagtanggi kung hindi maging maingat. Maaaring masira ang account ng isang tao, kaya't ang stability ang pinakamahalaga ngayon. Kaya't hindi niya muna ito iibin.